mga nagtatanong kung kaya ba hulugan yung monthly kapag nag-loan ka ng L300, kasi mga parts, nakadepende yan sa sa sipag nyo. Nagpapa-dispatch kasi sa mga biyahe. Pagka yung truck nila wala na, lahat na nasa labas na, pinapalalamove nila. Ngayon, every lalamove na pumupunta doon, ini-interview ng asawa ko. Ngayon nakausap siya hulugan daw. Sabi niya nga daw, malapit na nga daw siya matapos. Hindi raw siya umuuwi nang wala siyang 2,500 na malinis. Ayun ang kwento niya sa asawa ko. O diba? Ibig sabihin, may nakakagawa. So mga pards, tanungin na si tatay kung ano masasabi niya, ma-advise niya sa inyo kasi marami siyang nagawang mali sa buhay. Good day mga pards! Today is another booking day na naman tayo. August 15 ngayon, Friday 2025. Time check, 10:20 AM. First booking namin from Talipapa going to Makati sa halagang 815. Ang layo ng pickup location ay 3.7 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Good morning mga pards! Lalamove daily life tayo na naman. Bale, marami na naman nagko-comment sa akin tsaka nagtatanong kung kaya daw ba ng hulugan pagka kumuha sila ng sakyan. Makukuha daw ba yung pang monthly nila? Mamaya mga pards, mabigay ako sa inyo ng konting mensahe. Yung para lang sa akin kasi hindi man ako eksperto dito para magpayo sa inyo ng ganun. Kung kaya ba talaga ng hulugan monthly pag kumuha kayo ng loan ng sasakyan. Pick upin muna natin tong first booking natin. Tapos iatid ko muna sa drop off location. Saka tayo magkwentuhan. Dumadami na naman yung mga nambabas sa akin mga pards sa may FB. Sa akin lang naman, nagre-review lang naman ako ng biyahe namin dito kumbaga, yung experience namin ni tatay, pinapakita ko lang sa inyo at sinasabi ko yung mga nangyayari sa amin. Wala naman ako kinikita dito sa Facebook dahil hindi pa naman ako monetize dito. Hindi ko nga alam kung kailan tayo mamonetize dahil binago na ni Facebook yung patakaran niya. Dati may 10k followers ka lang, monetize ka na. Ngayon hindi, kahit gaano ka kadaming followers o kahit konti yung followers mo, basta nagustuhan nila performance mo, parang ganun imo-monetize ka na nila. Kaya ayun, hindi pa nga tayo monetize, wala tayong kinikita dito, nababas pa tayo sa Facebook. Kung sa bagay, may kanya-kanya tayong reaction, di ba? Sa akin, reaction ko lang to sa mga nangyayari sa amin dito. Kaya sinasabi ko lang din sa inyo. Baka magkaroon kayo ng idea. Siguro, may mga ano rin kayo, experience din kayo sa pagbibiyahe nyo kilala mo, kaya sinasabi nyo, di ba? Wala naman tayong problema sa ganyan. Di ba? Mas maganda nga yun Sinasabi nyo rin yung nasa sa loobin nyo. At least, nalalaman nila, nababasa rin nila, di ba? Para sa akin, yun lang yung mga nangyayari sa amin. Kaya, naikukwento ko lang din sa inyo. Sanay na ako sa mga basher kasi dito pa lang kilala mo. Yung mga client namin, marami ng reklamo, maraming sinasabing hindi magaganda, pero sanay na kami ni tatay sa mga ganyan. Pagkatapos, ito mga ganyan. Sanay na rin kami ni tatay dyan sa ganitong kalsada, araw-araw. Grabe yung traffic ngayon. Mula pumasok yung August, ganito na lagi yung mga kalsada, mga parts. Kaya nga, hindi kami nakakarami ng biyahe ni tatay ngayon. Gawa ng, lagi tayo naaabala sa pag-pick up ng mga items natin. Minsan nakaka-cancel. Pagkatapos, ganito pa ka-traffic. Kaya, nauubos talaga yung oras. Kung minsan, 3 lang, hindi makaapat. Pero kapag ka na-tsempo ka sa mga kalsada na walang traffic, mabilisan na i-deliver, nakakadami naman kami ng booking ni tatay. Layo nga, mahaba kasi. Mahaba. Pwede may patong dun kung hindi kakasya. Ano, karton? Dito tayo, gilid mo na. Okay, na-pick up na namin yung first booking. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 18 km. Alright, let's go! Nasa may Mindanao Avenue tayo mga pards. Time check muna tayo, 11:07 na. Tanghali na naman kami ni tatay, first booking pa lang. Dadaan kami, mag-e-EDSA kami kasi pag nag-Quezon Ave tayo, mas okay doon kasi hindi gaano matraffic. Matraffic ng konti sa EDSA. Pero yung EDSA, pinakamalapit na daanan papunta ng Hill Puyat. Deliver namin bandang Buendia, Makati. Tay, marami nag-request tay. Introhan mo daw yung good day mga pards. Pakita mo nga sila tay. Good day. Good day mga pards. Nahiya si tatay Si tatay, mahihain to Gwapo lang to, pero walang talent yan. Ako mga pards, may tsura lang, pero may talent. Ano, gusto nyo sample ng talent ko? Kunin mo na ang lahat sa akin. Mindanao Avenue, corner, congressional tayo mga pards. Na-stop tayo, stoplight yan Medyo maluwag kasi nandito na tayo, malapit na agad tayo Dati, doon pa lang sa may Tandang Sora, traffic na Pag ganun, mahaba yun. Ngayon, hindi, bali na stop lang tayo sa may stoplight dyan.
Time check tayo, 1:20 PM. May second booking na kami. From Mandaluyong going to Escopa, sa halagang 503. Ang layo ng pickup location ay 2.7 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Ayan yung pickup namin mga parts. Okay, na-pick up na namin yung second booking. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 7.8 km. Alright, let's go! Ayun mga pards, sa mga nagtatanong kung kaya ba hulugan yung monthly kapag nag-loan ka ng L300, kaya ba hulugan ng monthly sa pagbiyahe dito kay Lalamove? Pasensya na kayo mga pards, hindi ko kayang direktay na sabihin sa inyo na kaya. Kasi baka mamaya, hindi nyo kinaya, sisihin nyo yung tatay ko. Marami nang kasalanan na nagawa yan eh. Di ba nga, dati nagkakating siya nung kabataan niya. Matadagdagan na naman. Kasi mga pards, nakadepende yan sa sa sipag nyo. Nakadepende rin sa booking na makukuha natin kung maganda yung mga bato nila Lalamove, di ba? Lalo na ngayon, marami ng driver sila Lalamove nagagawan na sa booking. Nandiyan pa yun, lagi tayo nagka-cancel, ganyan. Napaparusahan tayo, bagal yung apps natin. Pagkatapos, pagka bumaba ng bumaba yung ratings mo, pwede ka masuspinde, pwede ka rin maban dito. Paano na yun? 5 years yan, di ba? Nahuhulugan natin. Real talk lang mga pards ha, nire-real talk ko lang kayo. Masakit marinig yung katotohanan eh. Yung iba kasi nagagalit kapag sinasabi ko yung katotohanan dito ng process ng pagbiyahe kay Lalamove. Pag sinasabi ko parang sinisiraan ko lang daw para kami lang yung matira. Hindi kayo mag-apply. Kami na lang para lumakas yung biyahe namin. Ganun. Hindi sa ganun mga pards. Nire-real talk ko lang kayo na talagang mahirap ang biyahe dito. Pero kung talagang masipag ka, matyaga ka, kaya mo bumiyahe ng 12 oras o lagpas pa sa 12 oras, kaya. Masasabi kong kakayanin nyo hulugan yung monthly niya na niloan yung sasakyan. O basta sipagan nyo lang. Matagal yan, 5 years yan. Kami nga ni tatay, mag 3 years pa lang kami. O napapagod na kami, minsan tinatamad kami, ganyan, di ba? Kasi pagka matumal, parang nakakatamad din bumiyahe. Pagka malakas, doon kami sinisipag pagka lumakas na yung biyahe. Paano? Kung nakadalawang taon ka pa lang, na tamad ka na, napagod ka na, paano po yung 3 taon, di ba? Kaya hindi ko masabi sa inyo. Pag tinatanong nyo ko kung kaya ba hulugan ng monthly, dahil yan nakadepende sa inyo yan. Nasa inyong sipag, tiyaga. Real talk lang. Pero kung kaya nyo, magsipag araw-araw sa pagbiyahe dito. Posibleng kaya. Kasi, sasabihin ko sa inyo, good news din to eh. Yung asawa ko, nagpapadispatch kasi siya ng mga biyahe. Pagka yung truck nila, wala na. Lahat na, nasa labas na. Pinapalalamove nila. Ngayon, every Lalamove na pumupunta doon, ini-interview ng asawa ko. Ganyan, kinukwento niya, Lalamove din asawa ko eh. Ano ba, kamusta ba yung ano nyo? Ginaganyan niya. Ngayon, nakausap siya eh, na taga-nitang daw yun eh. Mag-ama din. Kaso kasama niya, anak niya. Yung tatay ang driver, yung anak ang painante niya. Ang tanong ng asawa ko, ano ba yan? Sa'yo ba yung sakyan o hulugan? Hulugan daw. Sabi niya nga daw, malapit na nga daw siya matapos. Hindi raw siya umuuwi nang wala siyang 2,500 na malinis. Ayun ang kwento niya sa asawa ko. O diba? Ibig sabihin, may nakakagawa na kayang tapusin yung monthly. Kaya talaga, nasa sipag lang. Ayun, katulad na masipag siya, diba? Matatapos niya na hulugan. Napakasarap nung pagka natapos mo, may sarili ka ng sasakyan. Ang sasakyan niya daw, L300. Sabi ng asawa ko. Kinuwento sa akin ng asawa ko. Kasi tuwing may tinatanong siya, kinuwento sa akin ganun pagka may nakakausap siya na Lalamove driver din eh. Mas ma-advise ko pa nga sa inyo kung may mautangan kayo sa kapatid nyo, sa magulang nyo, pinsan nyo, chewin nyo. Di mangutang na lang kayo ng ano doon. Kung meron, papairam sa inyo. Mas maganda yun. Kaysa mag-loan kayo sa mga kasa, mas mahirap kasi. O kaya, bumili kayo ng second hand. Kung may pera kayo na cash na dyan, i-cash nyo na para hindi sasakit yung ulo nyo. Kasi pagka loan, hinahabol mo yung kita mo mga parts na everyday, dapat 2,500 everyday, 3,000 malinis, ganun. Napakahirap eh, habulin nun. Lalo na 5 years yung titiisin mo, di ba? Nakaipon-ipon ka ng budget, tapos bumili ka ng sasakyan. Hindi ka mag-iisip araw-araw kung magkano kikitain mo. Kumbaga, makakapag-relax ka dahil kung magkano lang yung kaya mong kitain, ayun lang, di ba? Pagtsagaan mo na yun, kung maliit, kung malaki, magpasalamat ka, di ba? Ganun. Kaya yun ang ma-advise ko. Real talk lang yun mga pards. Sa mga mambabash, okay lang yun. May kanya-kanya naman tayong pwedeng maging reaction eh. Kung anong masasabi natin. Diba nasa sa inyo na lang kung kaya nyo o hindi. Kasi hindi ko rin masasabi sa sarili ko eh kung kaya eh. Ito mga pards, tanungin natin si tatay. Kung ano masasabi niya, ma-advise niya sa inyo. Kasi marami siyang nagawang mali sa buhay.
Si EDSA tayo, paliko tayo ng Kernel Boni Serrano. Itong kalsadang to, maluwag na eh. Itong way na to, bago lang yan. Ang dating kalsada na sa bandang left side lang. Yan, salubungan yan eh. Bali, two-way lang yan eh. Ito, dinagdag to, itong kalsada na to. Kaya lumuwag. Kasi siguro, nakaisip sila na laging traffic sa may kaliwa na yan eh. Yung, ayun, no? Yung papuntang EDSA, traffic lagi yan eh. Eh, salubungan yan dati. Napakasikip. Tama naman, di ba? Maluwag na, pero traffic pa rin sa kabila. Yung papunta rito, eh, nakakaluwag-luwag na gawa ng dinagdagan nga to na ilang lane to. Isa, dalawa, tatlo. Tatlong lane yung dinagdag. Kaya umokay dito yung papunta ng C5. Time check, 2:53 PM. May third booking na kami. From Amian going to Parañaque sa halagang 982. Ang layo ng pickup location ay 1.7 km. Papunta na kami sa may pickup location. Sir, kay Janet po, sir. Okay, na-pick up na namin yung third booking. Papunta kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 21 km. Alright, let's go! Mulan na mga pards. Dito kami sa may Pitwason, Cubao. Time check tayo, 3:42 PM. Punta kami ng drop-off location sa may Tambo, Parañaque. Parañaque, Tambo tayo, di ba? O nga pala, Parañaque itong ano natin, drop-off location. Lapit sa airport. Cargo itong pagdadalan namin, kaya habulin namin yung oras. Baka magsarado ng alas 5 eh. Ang traffic mga parts. Nasa may Krami na kami. Along EDSA. Haba ng traffic na naman. Kanina pati, nung dumaan din kami kanina dito. First booking namin. Ganun din eh. Walang pinagbago. Daming sasakyan, no? Dami kasi loan eh. Loan lahat yan. Tingnan mo, ang dami, oh. Kaya ang daling kumuha ng kotse. Basta may trabaho ka lang na maganda-ganda. Maayos-ayos, may sasakyan ka na eh. Pero nung araw talaga, no? Pagka may kotse ka, mayaman ka. Kasi walang utang dati. Ang nakakabili lang yung mamayaman eh. Kasi kinakas eh. Ngayon, mula nang may loan na, kahit na middle class lang, nakakabili ng kotse. O nakaka-loan, hindi nakakabili ng cash. Kasi nga, walang pambiling cash, nilo-loan. Bigyan ka agad, mabilisan, may sasakyan ka na. Kaya ang daming sasakyan. Tapos yung kalsada, ganun pa rin. Walang nagbago. Dapat may rito eh, sa EDSA. Skyway na rin eh. Kaso, ganun din, Skyway may bayad. Nagtitikid ka rin. Sa baba ka pa rin dadaan, no? Tapos may maggawa ng libre ulit. Libre lang na kalsada. Kasi ang dami na lang sasakyan eh. Tanggap ng sasakyan eh. Pag may bago, tanggap. Sige, bahala kayo magkabulbul kayo ng traffic dyan. Nasa may tramo na tayo mga pards. Pakanan tayo ng NAIA. Ito yung sa kaliwa ko. Yung NAIA X. Bakit ng NAIA X? Wala, traffic din. Mas grabe pa nga ata yung traffic eh. Bakit ng NAIA X yan? Bakit dun. Dito, maandar pa sa tramo eh. Maandar dito eh. Oh. Saan ka? Doon ka sa taas o dito ka sa baba? Babayad ka pa. Ayun lang sir eh. Ayan. Oo, dalawang piraso. Ito yun yung ano niya. Di ba nasabi sa inyo to? Tawagan ko nga si ma'am yung natawagan ko lang. Ito yung kasama yung... Kaya kasama niya. Okay na yan. Picture ako na lang. Time check, 3:36 PM. May pang-apat na booking na kami from Parañaque going to San Juan sa halagang 957. Ang layo ng pickup location ay 2.8 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Dito tayo mga parks sa may Fairpark sa may airport. Dito yung pickup natin, mga apat na booking. Hinihintay namin lumabas yung forklift eh. Ipo-forklift na yung items namin. Papunta lang to ng Green Hills, San Juan. Di ba kasya? Oo nga. Hindi ka kasya. Buhatin na lang. Hindi ka kasya. Diyan na lang sir, bubuhatin na lang namin. Kaya ba? Eh, nakatali sa paleta? Nakatali pa sa paleta. Ito, tanggalin to. Ito, tanggalin to tayo. Oo. Diyan na sa bungad dyan, pero pagka nasa loob na yan, kasya na sa paleta yan. Kaya ba natin? Kaya ba? Kaya naman pala eh. Tatlo tayo. Diyan sabi ng gilid tayo. Yan. Sige. Sige. Tulak. Sige, dahan-dahan lang. Mapapasok yun lang. May tali pala eh. Nasasama oh. Okay, na-pick up na namin yung pang-apat na booking. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 16 km. Alright, let's go. Time check tayo mga pards.
6:53, mag-alas 7 na ng gabi. Traffic sa EDSA. Tulog ka muna tayo. Siguro mga alas 12, nandun na tayo sa drop-off natin. Iglip ka muna. Pagka ganito, natutuwa yung gasoline station lang eh. Kumikita sa amin eh. Nauubos yung diesel namin. Wala, pagka Friday talaga. Friday is the new Monday. Nagkapalit na. Pag Monday, walang traffic eh. Palit na tayo ng ano tayo, hanap buhay. Walang ba? Sobrang traffic eh. Dapat magtayo si Lalamove Jet para di. Wala, mula nung August talaga. Traffic hanggang ngayon. Ano na ba tayo ngayon? August 15? Kalahati na ng buwan. SM Mega Mall na tayo mga pards. Time check, 8:08 ng gabi. Kanina sa may Ayala Tunnel tayo. Mag-alas 7. Di inabot na kami ng isang oras mula Ayala Tunnel hanggang dito lang sa may Mega Mall. Grabing traffic to. Wala tayong magagawa mga pards. Tiyagaan lang talaga. Ganito ka-traffic yung EDSA ngayon. Ayun, nakalagpas na rin tayo ng SM Mega Mall. Kakaliwa tayo dito sa may Green Hills mga pards. So yung pagdideliveran natin sa may Connecticut. Bale, 3.1 kilometer na lang yung layo ng drop-off location natin sa Green Hills San Juan. Traffic pa rin sa EDSA. Hula ko hanggang Cubao na to eh. Maambon mga pards. Mula nung hapon hanggang ngayon, bulan pa rin. Pero di naman gaano malakas. Paambon-ambon lang to. Drop-off na tayo mga pards. Time check tayo. 8:25 PM. So muna sir, paleta muna sir. Para nakaharang yung paleta eh. Hawak sir, lalay ah. Lapag na. Pwede na yan eh, tulak. Okay mga pards, income reveal tayo. Bali nakaapat na booking kami sa maghapon at ang kinita namin ay 2,605. Pagkatapos nakakuha kami ng 300 plus na tip. Sabihin natin 300 na lang. Bali naka 2,900 kami. Pagkatapos bawasan natin ng 800 na diesel at 200 na pangkain. Bali 1,000 yun. 2,900 minus 1,000 equals 1,900. Ayun mga pards, naka 1,900 kami na malinis. Labas na rin yung pangkain, pan-diesel, saka yung commission ni Lalamove.